At hindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. Kaya kung nagkamali ako na lang. We will suspend Colonel Nebriha. Wala ako sa Quezon City. Yes, sir. Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, Paano ako napapunta doon? sir, Now that you know, it's not my vehicle. What's up mga tol? Senador Bong Revilla muntik ma-high blood ng kumprontahin ang MMDA Task Force Special Operation Head na si Bong Nebriha matapos nga itong pahiyagang dumaan sa EDSA bus line at hindi tinikitan ang umano'y nagpanggap na convoy ni Senador Bong Revilla. Okay, alam mo, Colonel, ako, bugbog na ako sa maling paratang. sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga Yes, sir. laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I No? understand. Ako rin po nasa to. Ang Oo. sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? Hindi nga napigilang uminit ang ulo ni Senador Bong Revilla nang ginamit nga ang kanyang pangalan na di umano'y mga motorista na nagpakilalang convoy di umano niya, na kung saan naman ay di umano'y pinayagan ang mga ito na dumaan sa EDSA bus line at hindi man lang tinikitan. At dahil nga sa pangyayaring ito ay kaagad ngang kinompronta ni Senador Bong Revilla ang MMDA Task Force Special Operation Head na si Bong Nebriha, na talaga namang mainit nga niya itong binanatan ng harap-harapan. Panoorin natin ang clip na ito. Ikaw nasa lugar ko. Sir, I understand. Pero, ayan. Sir, kay Sir Paul Video daw. Sabi ko rin daw. O sir, tama yung sir daw. Okay. So tapos sabi ko, i-confirm yun nandiyan ba? Sir, nandito. Sabi niya. Sabi niya. Sabi ng enforcer, sir. Nasaan yung enforcer? Sir, dito po. Di ba meron kayong body cam? Sa laki ng pondo ng Yes, sir. MMDA sa body cam. Yes, sir. Pero hindi po namin Ilan nila. million? 60,000 pesos per camera. 60,000 per camera. Sir, under, Do you believe sa mga hearsay tapos babanggitin mo sa media? isang po. Nung sinabi Hindi, niya, para mag-name drop ka ng senador na hindi ka sigurado based on hearsay. sir, tropa ko po yun. Sinabi niya, sir, nandito po. Bakit hindi mo dinala yung tao dito? Sir, ako na lang po. Ikaw ang ano? I'll take the full responsibility. You'll take the full responsibility after wasakin mo yung Sir, pangalan mo. there was no intention of sabi ko. Ang sinabi ko lang, sir, yung pagbigyan nyo, sabi ko rin unahin nyo. Just that sabi mo kasama ko. In the first place, wala ako sa Quezon City. Yes, sir. Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, Paano ako napapunta doon? sir, please. Now that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nag-tropa ko, sir. So based on hearsay, Hearsay. wawasakin mo yung Sir, I senador. have no intention. Paano pa yung mga maliliit natin mga Sir, wala kababayan? po akong intention na sa akin kayo. Why will I do that? Eh bakit mo binanggit yung pangalan ko Sir, sa media? yun po, Sana nakakaradyo po ako. bine-verify mo muna. Sir, that's what I Binanggit mo did. sa media. That's what I did. Sir, di po ako interview na sinabi ko po nandito kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po nila. Hindi, alam mo, Colonel, ako, bugbog na ako sa maling paraan. Sir, I have no Okay? intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga Yes, sir. laban. Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I No? understand. Ako rin po nasa to. Ang Oo. sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na sa akin. So I relied on that. If it was a mistake, then I like what I've said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lahat tayo tao nagkakamali. And I apologize. Pero kung You apologize to the yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will. I have already apologized kanina. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me.
I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Sir, anong balak nyo sa enforcer? Patatanggal ninyo? Sir, wala pong balak ipatanggal. Kung ako na lang, di ako na lang po. But the buck ends with me. The responsibility ends with me. Yun po ang ang ng commander eh. I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ng senator. We have common friends. Wala po akong intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako na lang po. Ako na lang. That's part of my responsibility. Senator, That's my decision po ng management, we discussed it kanina. We will suspend Colonel Nebrija pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at kung una. Ita-face na may mga violations po kasi bakit naglilik yung pangalan ng mga nakahuli, which is hindi naman po dapat. And second, kahit naman po sino na nag-name drop, hindi naman po dapat pinalito. Yun po sa policy namin. Dapat hulihin. Yes, sir. Naman yung Yes, sir. Kasi ang dami po talaga nag-name drop. And ang instructions ko naman po, kahit na nag-name drop, ay hindi po talaga dapat payagan. It's just that, yun nga po ang sinasabi ko kanina kay Colonel Nebrija, na bakit lumalabas yung mga pangalan, lalong-lalo na yan, kung mali pa lang. Kawawa naman yung napapangalanin na mali. Kaya nga po kami na andito para kasama po ako na mag-issue ng public apology sa inyo at clear your name, Senator. Samantala naman, todo hingi pasensya naman si Nebrija sa pagkakamaling ginawa kay Senator Bong Revilla. Nakaagad nga itong sumugod pa sa Senado upang doon magpaliwanag. Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Ulang kayo, nagkakamali. Yes, sir. Yes, sir. And, Kaya that's why I apologize. pero masakit kasi yan. Yes, sir. I know the feeling, sir. And ayoko, That's I'm why sure, dito sa mga pangyayari na to, mayroon pa rin magbabash pa rin sa amin, and that is so unfair. Dahil tayo'y sumusunod sa batas trapiko, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos Yes, sir. wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na to eh. Traffic. Ang daming problema ng bayan na dapat Yes, sir. iniintindi namin, tapos titirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back Yes, because nawawasak yung pangalan namin eh. Yung mga tao nagsasuffer sa traffic. Like what I've said. Tapos sir, yung ganyang VIP treatment, sasabihin, pipilit, i-let go mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir. That's my fault. Diba? Like what I've said. Eh sir. tapos nilet go mo, tapos wawasakin mo. Yes, sir. Diba? Again, sir, that's my judgment call. I'm sorry. Yun nga po yung sinasabi ko, Senator, kahit sino mag-name drop, kung wala doon sa inisyong guidelines na DOTR kung sino lang ang pwede gumamit, dapat tikitan. Parang fair is fair. Sabi ko both ways din naman yan, na babash yung VIP, na babash kami. Di ba po? At tapos, ang sinasabi ko kay Colonel Nebrija, bakit tumalabas yung mga pangalan? Tapos hindi naman pala verified. Whether they're verified or not, hindi na dapat eh. Kasi nababash unnecessarily kasi kung naman nababash. May mali po sa proseso namin, which is iaayos po namin. As I've said, we'll be issuing a suspension order to Colonel Nebrija for investigation. And rest assured, Senator, na ayusin po namin yung protocol. Chairman, ang sa atin lang naman, they're supposed to have yung body cam. Yes. Diba? Actually, Kasi pagka talaga yung kumaway, sinasabi ng gano'n, dapat ipakita nila yung ako talaga yun. At dahil unfair yun para sa niraroute lang po kasi namin, pinapupa po kasi namin, Senator, yung protocol po sa paggamit ng body camera natin. Kasi kailangan po namin ng approval ng Metro Manila Council. Na-approve naman na po yan, niraroute lang po for signature yung protocol. Pero soon, gagamit na po yan, pati po yung handheld ticketing device natin para rin walang pagkakalo. So, ipapast track po namin yung paggamit ng body cameras na nakalibrate naman na po siya, na tinitest run ngayon. Hinihintay ko lang po yung
ma-publish yung rules sa paggamit po ng body camera at Senator. So, tinatanggap niyo ba yung pagsasorry ni... Pwede po bang mag-issue muna kami ng Good. statement, Senator, para maunawaan din ng ating mga kababayan? Kami po ay nandito ngayon, kasama po si Colonel Bong Mitruya. I-explain lang po namin kung ano yung nangyari. Wala naman po actually sa site si Colonel Bong Mitruya nung may naparang dalawang sasakyan. Nagpakilala po yung driver ng representation or misrepresentation ay sakay niya daw po si Senator Bong Revilla. Hindi naman po na-verify noong enforcer kung whether or not naandun si Senator. At iniradyo po kay Colonel Bong na may sasakyan dito saying na sakay si Senator Revilla. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Revilla, huwag mo nang tikitan takboy na. Unfortunately, may media pong katabi si Colonel Bong na narinig yun. Na yun po yung nag-spread. Merong video ng driver. Dahil yung driver, di ba? May media kamo kayo kasama. Hindi po, malayo po kasi si... yung driver. Malayo po kasi siya eh. Hindi ko rin driver yun. Opo, so, malayo kasi siya eh. Malayo po siya sa Judgment call mo. I agree, sir. Because of the judgment. So, ina-admit po namin yan ang pagkakamali ng aming ahensya. Kaya po kami nandito ngayon para humingi ng tawad kay Senator Bong at linawin at linisin yung kanyang pangalan sa maling akusasyon na siya po yung nakasakay at kanya sasakyan yung tumatakbo unauthorized sa bus carousel. So, Senator Bong, on behalf of our agency, ako mismo personal na humihingi ng pagkain sa inyo. As I've said, iimbestigahan po namin yung nangyari and then for this lesson. In the meantime, we'll suspend si Colonel Bong dahil may mga pagkakamali siya, may mga lapses. And asahan po ninyo, ayusin po namin mabuti tulad ng nasabi nyo nga yung paggamit ng body camera. Hinihintay lamang po kasi namin yung Metro Manila Council Resolution na nag-approve ng guidelines ng paggamit ito, pati po yung under-ticketing device natin ay gagamitin na rin po natin dyan. Rest assured na hindi po mauulit ito, lalong-lalo na po yung pagdadivulge ng mga pangalan. Dahil nakakaawa, tama po kayo, nakakaawa po yung unnecessary mababash. Whether or not siya yung nag-violate ng traffic, hindi po dapat i-announce kung sino yung pangalan dahil kawawa din kung nagkamali na gumamit ng unauthorized or illegal na paggamit ng bus carousel na issuehan naman ng ticket, magbabayad siya ng penalty and then mababash pa siya. Siguro naman po sa bigat ng penalty na ipinapataw namin sa illegal na paggamit ng bus carousel is enough punishment for us. So, again, Mr. Senator, pasensya na po kayo. Again, on behalf of our agency, hinihingi po kami ng pagmantid at asahan po ninyo, iayos po namin. Sir, na-identify nyo na kung sino talaga yung sakay? Ini-investigate po namin yung sasakyan. May ilang video footages na po kami. So, iti-trace po namin yung may-ari na sasakyan. And ire-report po namin sa inyo pag once na ma-find out namin kung sino. At ire-reklamo po natin yan sa LTO para ma-issue na show cause order at mapatawan po na kaukulang parusa. Sir, meron po kayo yung Senator Revilla, sir, interparliamentary tinatanggap niyo courtesy po. daw? Sir, tinatanggap niyo yung pagsasorry and how are you taking po the suspension of Colonel Revilla, sir? Unang-una, no, sabi ko nga kanina, sa dami na ng mga pinagdaanan ko sa buhay, yung mga bagay na ayoko na mangyari, yung mga maling paraan, masakit. Dahil mababash kami, no, di bali kung ako lang yung mababash na buong pamilya, kung mababash ka dyan, pero okay lang, I accept your apology. And dito yung chairman kung ano man yung maging decision mo kay Colonel Bong Revilla.
Sa akin lang, I hope you understand kung bakit naging ganito yung reaction ko. Dahil kung ikaw man yung lumagay sa Yes, sir. lugar ko, you will do the same thing. Yes, sir. I understand. I fully understand, sir. Mapapaanak ng teteng ka talaga. That's why And I Yeah, hope, I hope you I came here understand. to apologize. And, Sir, may we know until when po yung suspension or Pinaaral po natin sa legal, siguro po minimum 2 weeks o 15 days, maximum 30 days. Kasi yun yung period namin na kailangan para ma-investigate po fully. Particularly po yung sa side ng enforcers ng mga pumara noong mga nasabing sasakyan. Ganon din po para i-review lahat yung CCTV footages. And we are encouraging also kung may mga media senator na nakakuha ng insidente para po mas madaling ma-identify. Sir, kailangan kayo May binibigay ba kayong courtesy doon sa mga politiko, mga protocol plate na dumadaan along EDSA? Well, nag-usap po kami ng DOTR kagabi. Naninindigan po sila na 3 lang talaga ang pwede po dumaan sa bus carousel. 1 ay yung mga bus na bumibiyahe. 2, yung po mga emergency vehicle at clearly marked government vehicles. In-extend po nila yan upon our recommendation na ito include yung convoy po ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, at Chief Justice of the Supreme Court. I-discuss pa po namin kung i-allow ang mga naka-protocol plates na 6, 7, and 8 dahil kailangan pong aralin yung impact or implication insofar as yung mobility ng mga buses. Pasintabi po especially sa mga congressmen kasi more than 300 sila na ang purpose naman po talaga ng bus carousel ay i-move yung mga tao kasi yung isang sakay ay make it 50 as compared sa isang sasakyan, dalawang sakay. So, kailangan po namin aralin yung impact po or yung effect kung mag-a-allow tayo kasi kung i-allow natin yung with protocol 6, 7, and 8, abot po yan ng halos 400 vehicles. So, kailangan po talaga namin aralin mabuti yung plus syempre yung comments po ng public bakit bibigyan ng privilege. there should be suspension. VIP treatment, sir. Yes, sir. Para mas klaro. Pero sir, ano pang i-investigahan ninyo? Umamin na po ng lapses si Colonel Nebriha. Inamin na po yung so anong i-investigahan po? Unang-una yung aming po mga enforcers na paano nila nasabi na si Senator Revilla ang nasa loob, hindi naman pala. Siyempre, lapses din on the part of the enforcers. Pangalawa po, yung po mismong driver ng sasakyan na nagsabi na si Senator Revilla. Kasi Senator, dapat din po maparusahan din po siya dahil nagne-name drop po siya. Correct. Na, dapat makasuhan yung driver na yun kung sino man siya. at pumasok din po siya illegally sa bus carousel. And the enforcers or suspended na rin po? We'll see kung ano po. Kaya nga po, yung preventive suspension naman po kasi alam naman natin ang purpose niya para ma-influence yung investigation. Yun naman po mga enforcers natin ay mabababang empleyado lang at hindi naman po yan makakapag-exert ng influence kaya hindi na po natin isususpend. So, the suspension of Colonel Nebriha is effective tomorrow po. Tomorrow. Kasi end of the day na rin naman. So, nag-video po sir si Colonel Nebriha showing na tinitignan niya yung papeles nung sasakyan. Ibang ba yun? Ibang sasakyan. Iba yun. Ibang sasakyan yun eh. Yun yung nasa Cubao kami. And po, this thing happened when we were in Mega Mall. Alam niyo naman yung setup dun sa Mandaluyong. So, widely distributed kami and we just rely on communication. And yun nga, yung feedback sa akin, I made my decision based on the information that was given to me. Like what I said, kung mali yun, I accept that responsibility. So yung sasakyan sir, hindi nakita yung ORC? Nandun sa Mandaluyong? Hindi na po. Na-intimidate yung enforcer for some reason na kung sinabi, sabi ko bakit hindi mo binerify? Sinabi ko pa, niloko pa, Senator, niloko ko pa nga, sana nagpa-selfie kayo. Diba? Kasi kung nandun talaga si Senator. Pero, I was really, sabi nila, Senator, po, hindi na po, nahiya na po kami, sabi nila. Okay, sabi ko gano'n. Like what I'm saying,
I made my decision to let the video go based on the information. Diba? Apparently the information was wrong. That eventually made me make a wrong decision also. So, but then again, as the commander of the task force, the back ends with me. I accept that responsibility. Kung isususpend ako ni chairman, so be it. Chair, based on the MMDA rules, ano po yung grounds for suspension? Well, preventive suspension po ito hindi pa po ito penalty. Like I've said, ang preventive suspension po ay para magkaroon ng malayang investigasyon itong kaso. So, wala naman pong basis yan except yung pagkakamali ni Colonel Bong na nasabi niya na si Senator Revilla yung nakasakay when the truth and in fact hindi naman pala totoo. But if ma-prove po na mali nga po yung napangalanan po na si Senator Revilla, ano po yung violation? Titingnan po natin sa aming admin handbook kung ano po yung gravity ng nagawa na pagkakamali ni Colonel Nebrija. At on the basis of that, yun po yung aming ipapataw na penalty po. Senator, nang nagkaharap na po kayo, ipaparicall niyo pa po ba ang MMDA budget? No. Hindi kasalanan ng isang tao, dalawa, tatlo ang kasalanan ng, kumbaga, para i-recall natin pahirapan ng buong MMDA. No? Kanina nadala lang din ako ng init ng ulo dahil para akong nabangungot no? Nagising ako ng staff ko and kaya nakakagulat talaga. At siyempre, binabash ka na, binawasak ka na yung pangalan mo. Mabigat nito, baka mapag-anuhan pa ako ng asawa ko. Buti nila kasama ko yung asawa ko. Sir, yung very explanation po para sa inyong believable. Yung naging explanation, Colonel Nebrija. Well, alam ko na mabigat yung trabaho na ginagampanan mo, Colonel Bong. No? But sana yung maging patas na tayo doon sa katotohanan. Lalo-lalo na sa mga maliliit na maapektuhan nito. Yung mga wrong judgment ng mga enforcers din natin, dapat sinasabihan din natin. Marami din kaming na-receive na reports. No? Even doon sa mga riders, na mga maliliit na nagmumotor dyan, yung mga mahihirap natin na nagtatrabaho lang. Marami kami natatanggap doon. Pero buti na rin mag-ising to. This is a wake-up call, Chairman, yes. For everybody. Dahil masakit talaga. Lalo-lalo na sa mga maliliit na mga riders na naghahanap buhay lang. Mga ganun ba? Yes, tapos mapipiti ka na ganun lang kadali. Ang penalty mo malaki. And yung sa akin, kung talaga nagkasala ako, halimbawa nagkasala ako, no? Bayad na. Diba? Pero wala Ako po ay nagpapasalamat on behalf of the agency for your statesmanship, Senator, at sa pag-accept ng aming apology. Asahan po ninyo na we will learn from this and gagamitin po namin ito to improve po yung aming pagsiservisyon, pag-aayos po ng traffic dito sa mga. Again, pasensya na po. Apology accepted. Salamat po. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!